Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kay hiwaga ng mga gawa niya. Walang hindi gagawin siya sa bawat ikabubuti ng mga anak niya. Hindi siya nagtatanong ni hindi magtatanong kung bakit at ano, ba't ginawa mo ito? Hindi niya alamin kung sino ka't ano ka, sapagkat kilala ka niya. Wala siyang pasubaling hinihingi para bayaran mo, ni wala kang isusuhol para palakasin ka niya, kundi ang nasa't layon niya ay manalig kang anak niya, tapat na kilalanin mo, siya'y tunay na ama mo. Sa mga CAPS, sa Pangulo ng CAPS, kapatid na Onyo, maraming salamat sa pakikiisa ng iyong mga kasamahan nating mga CAPS. Mga CAPS, maraming salamat sa inyo. Tunay na maasahan nga kayo. Mga alagad, salamat. Salamat. Tuwirang ngayon lang po nagmisa yun, si Father. Sino ba yun? Si Father Sumang. At salamat po at nakita naman yung ating kapatiran. Purihin ang Ama. Tunay ngang nakikinig siya. Tunay ngang buhay siya. Tinext po ako ni kapatid na Ana, na sinabi niya, Apo, hindi po si Father Peter ang magmamas dahil mayroon po siyang misa sa Pulong Gubat. Nawa po ay maraming makipagmisa dahil first time niya pong magmimisa dito. At pagka-text niya po sa akin ay meron naman po akong sinasagot sa Facebook. Pumikit po ako at sinabi ko, ikaw ang maghari, Panginoon. Nawa po, ipunuin mo ang iyong dambana upang sa gayon masyahan naman yung hindi pa namin nakasamang pari, kundi ngayon. At tsaka po ako nag-text kay Pangulo, kay Mami Beth, at panghuli ay kay Mother. Sila lang po tatlo na sabi ko, nawa loobin ng mga alagad at CAPS na sila naman ay magsidalo sapagkat kumisan po wala yung mga CAPS, wala yung mga alagad pag-araw ng Miyerkules at Sabado, ano? Sapagkat may oras yata ang kanilang paglilingkod. Sabi ng tao, buhay po ba ang Diyos? Parang sila'y meron po yata silang time card. Wala na silang overtime pag Miyerkules at Sabado. Naghihintay na lang sila ng payslip. Kaya pag bawas po yung sweldo nila, wala akong magagawa. Buhay po ba ang Diyos? Purihin ang Ama, maraming salamat. Ngayon ko lang po ginawa yun. Sapagkat ayaw ko rin naman pong mabigo si kapatid na Ana sa tinext niya dahil siya po ang nag-i-inform sa akin pag hindi makakapag-misa ang ating mahal na pari sa parokya. At salamat po sa pakikiisa ninyo
bilang kapatirang Divine Mercy. Dito ko po napapatotohanan na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay. Sa tuwina, batid niya kung papaano kanya aalagaan, aarugain, at ipagtatanggol. Sapagkat yung mga taga-Dalaya po alam nila yun kaya no comment na lang ako para walang pagkasalahan. Kaya salamat. Subalit hindi siya yung isa, salamat. Kala nila hindi ko alam. Buhay ba ang Ama? Ganun pa man po ay sabi nga, hindi na kailangang alamin mo ang lahat na magdudulot lamang sa iyo ng subalit kung pinabatid, huwag din magdulot ng kasalanan sa iyo. Kaya purihin ang Ama. Tunay na dakila siya. Ngayon po, mismo, nakapagmisa sa dakong ito, ang pare doon sa parokya ng Talang. Purihin ang Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, mayroon po bang hindi gagawin ng Diyos? Mayroon po bang hindi gagawin ng Kristo sa mga lingkod niya? Maliwanag ang ginawa ng Kristo. Lalagpasan sana niya ang kanyang mga alagad sapagkat hindi niya dapat damayan. Ngunit at pasubali nakita niyang sila'y nahihirapan. Kaya hindi niya nabata. Binalikan niya sila. At sinabi niyang, huwag kayong matakot. At yan ang mga lingkod ni Kristo sa dakong ito. Huwag kayong mga takot, sapagkat kayo ba ay hinatulan, pinagtawanan, may takda ang lahat. Para ikay ibangon at pakita ng Ama na totoo siya para sa iyo at totoo ka para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat, purihin ang Ama, dakila siya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Kaya hindi na babawalan ng mga taga-Dalaya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat nakita niya na hindi tayo kulto, tayo'y multo. Hindi po. Buhay po bang Diyos? Tayo'y totoo kay Kristo. Kaya mga mahal, huwag kayong magkasala, wala po ako sinasabi. Kundi sinabi ko, hindi tayo kulto, tayo'y multo. Hindi po tayo multo na nakakatakot. Multo tayong gumagawa sa gawa ni Kristo. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama sapagkat tayo ay isang kinatatakutan, kinahihiya at nilalayuan ng iba para bagang multo. Subalit, multong kasama si Kristo. Kaya kailanman ay hindi magpapabaya ang Kristo sapagkat ang Kristo ang nagtindig sa gawain ito. Kasama ang Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sa inyong lahat, congratulations, mga kapatirang Divine Mercy. Ano nga baga ang pasimulang hindi ka mamumuhunan? Kahit na ikaw ay nagtitindig ng kaunting negosyo, mamumuhunan ka bukod sa iyong puhunang salapi, mamumuhunan ka muna ng pagbabata. Mamumuhunan ka ng pagpapakasakit baga, sapagkat nangangapa-ngapa ka pa. Sinisimulan mo yung negosyo mo na hindi mo alam kung paano ang mangyayari. Isusugal mo yung iyong counting puhunan sapagkat alam mo na yung puhunan na iyon ay dapat mapalago mo. Ayan po ang pananampalataya. Ang karampot mong pananalig at ang buhay mong kaloob ng Ama sa iyo ay isugal mo sa Kanya at tutubo kang walang katapusan pagkatapos ng hirap at dusa. Sapagkat sa pasimulay kay hirap mong magsimula,
Mangangapa-ngapa ka sa lahat ng gagawin mo kung paano ka tatanggapin ang kapwa mo, kung paano ka kikilalanin sa gawa. Alang-alang sa iyong pinaglilingkuran, susulong ka't tutupad, sapagkat ang puhunan mo'y pananalig at pananampalataya. Ang iyong lakas ay binigay mo sa Ama. Ang iyong buhay ay pinagkatiwala sa Kanya. Kaya't sa bawat ginagawa mo, siya ang gabay at patnubay sa iyong buhay. At siyaan ang mga apostol ng Kristo. Ibinigay ang sariling buhay, tinalikdan ang mga kabuhayan, ang ikabubuhay, at sumama sa Kristo para maging mamalakaya ng tao. At ang bawat namamalakayang tao na hinirang at kinuha niya sa hirap at dusa kasama. Kaya nga't iniwan panandalian upang manalangin, subalit binalikan pa rin. Sa makatwid, mga mahal, kung sa palagay mo'y iniiwan ka ng iyong pinaglilingkuran, huwag mong kalilimutan, hindi kanya kaliligtaan. Ika'y babalik-balikan at babantayan sapagkat siya'y tuwiran mong kinakamtan. Nang dahil nagtiwala ka, naniwala ka, at lubos mong ibinigay ang iyong pananampalataya. Kaya sa mga iba't ibang kaparaanan at daan ng buhay, may papakita ng sa iyo'y pinaglilingkurang matapat na siyang tunay mong galak at tunay mong kalasag. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga kapatirang Divine Mercy, naway huwag mapatid ang pagkakabuklod na binahagi ng Ama sa inyong lahat. Kaya nga tinawag na kapatiran, kapatid sa mabuting layunin ng Ama sa mundong ito. Kapatid ng Kristo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Ama. Kapatid ng Kristo, anak ng Ama, kapatiran sa pananalig at pananampalataya upang mabuklod at mailunsad ang kabanalang sinimula ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mapagtibay nawa sa inyong kalooban, manahanawa sa inyong kaisipan, kung papaano ang simula ay mabuti hanggang wakas ng inyong buhay, higit pang bumuti habang nagluluwat, ang mahina ay tumatatag, ang marupok ay tumitibay, ang malakas ay lalo pang lumakas, at ang nagliwanag wag nang madimlan, sapagkat siyaon ang dulot ng Ama at Anak sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, pag-ibig na wagas, pag-ibig na walang kupas, pag-ibig na di mamamatay, ang siyang dahilan kung bakit may mabuting aral, may mabubuting gawa, at mayroong mga hinirang dito sa lupa. Sa gayon, napapatotohanan ng kadakilaan ng Ama, nahahayag ang kabutihan niya sa mga taong tapat at totoong sa Kanya'y kumikilala, tumatanggap at nagsasabuhay ng Kanyang mga aral. Mga mahal, may sa buhay nawa ninyo sa tuwinang mga aral na totoo at banal na makapagpapabanal sa inyong lahat. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Ito po ang ikalawang Miyerkules ng ikalawa po ba? Ikalawa, no? Yung unang Miyerkules ay yan. Bagong taon po. Sumunod Sabado, yun ang unang gawain natin ng taong kasalukuyan. At ito ang pangalawang araw ng ating gawain sa taong pangkasalukuyan. Kaya po sa inyong lahat, nawa ting gawain na Miyerkules at Sabado, wag lang may misa, narito ka. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama?
Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kumisa naman parang may bulungan. Talaga pong sa buhay ng tao, di nawawala yung bulungan, ano. Subalit, hindi baling magbulungan kung ang pinagbubulungan ay nakakabuti kanino man. Subalit kung pinagdaraanan ng kasalanan at magkakasalang binulungan at nagbubulungan, ay wag naman. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Tingnan nyo nga po, ganyan kayo kamahal ng Ama. Oh. Ito ay galing sa Singapore. Hinintay pa sa inyo, hindi pinamigay, sa inyo ibinigay. Sapagkat kayo walang regalo ng Pasko at bagong taon, kaya po kunching. Ayan, aba, lumabas na. Purihin ang Ama, manalig kayo, lumabas na ang biyaya niya. Buhay po ba ang Ama? Naku, ang tamis, ang sarap ng biyaya ng Ama. Pag biyaya pinag-uusapan, masayang-masaya. Nawa na may hanggang bukas, mamaya pa. Ay, masaya pa rin kayo. Ano po? Naku, napakabuti talaga ng Ama. Chocolates. Chocolates pala ito. Parang ngayon ko lang makakain ito kung may matitira sa akin. Kaya po sa inyong lahat, kulang pa ba ang pahatid na mensahe ng Ama? Kulang pa ba ang rekado niya? Kulang pa ba ang pampapabusog ng inyong kaluluwa? Kulang pa ba ang pagkain ng inyong kaluluwa? Ay, palagay ko kulang pa po, dagdagan pa ninyo. Buhay ba ang Ama? Hindi pa po siya mabubusog kung ngayon nyo lang pakakainin. Kailangan po lagi nyo siyang pinakakain, wag lamang ngayon, kundi sa tuwin ay pakainin nang wag nang gutumin. Buhay ba ang Ama? Kaya kung papaano nagtitiwala na ikaw ay may Kristo, na ikaw ay may Ama, magtiwala ka sa salita. Sapagkat kung naniniwala ka sa Ama, hindi mo pinaniniwala ng kanyang mga salita, hindi totoo yan. Kaya ang tinuran ay maliwanag. Ang nananampalataya at nagtitiwala sa akin, nananalig sa aking salita. Totoo po ba yun? Manalig kayo. Manalig ka, anak ng Ama. Magtiwala ka, siya ay buhay sa tuwina. Huwag mong kaligtaan bilang anak niya, na ikaw ay mahal niya, tuwirang handog niya ang buhay na iyong taglay. Kaya't huwag mag-alinlangan sa magagawa niya, sa tuwin na ay umasa ka. Manalig kang anak na mahal niya, na di kailanman iiwanan ka. Pagtiwalaan mong buhay siya tuwina, na may magagawa sa inyong buhay. Kaya't inyong gawing marapat, na kayo ay manalig na matapat. Halina, halina, mga mahal, magnilay, magbulay, magtantong lubusan. Bawat gawa ninyo ay pag-aralan, pagnilayan ninyo na tuwiran. Manalig at umasa na may buhay, at tuwirang sa inyo'y nagbabantay.
Kaya tuwirang kung sa inyo inaalay, magkaroon kayong matapat na pagbabantay. Paghihintay sa inyong kahiwagaan, paghihintay sa kanyang idaratan, na sa inyo'y paglingap na tuwiran, na walang hangganang kayo'y ginagabayan. Pasubali nga sa inyo mga minamahal, magtanto't magnilay na tuwiran, walang hanggan kanyang pagmamahal, hindi mamamatay kailan pa man. Ang bawat araw nyo'y gawin nyong marapat, sa pagtitiwala'y maging tapat. Sa pagtanggap kayo ay magalak, sa kanyang paglingap kayo ay matupad. Ang nasa niya't layon sa inyong lahat, na kayo ay tuwirang makaganap, makatanggap, makadama na marapat, sa kanyang pagmamahal ay wag nang mawalay. Halina, halina, halina mga mahal, magtanto't magnilay na tuwiran. Bawat araw kayo'y minamasdan, tuwirang kayo ay hinahandugan. Kaya't inyong pagnilayat bulayan, kung paano kayo'y naririyan, paglikong ng amay sa inyo ay nakamtan. Kaya't huwag kayong mga lumbay, huwag niyong kaligtaan, Ama sa inyo'y buhay. Buhay nga po ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama. Oh, nauna ang katawan ng Kristo sa pamamagitan ng ostya. Sumunod ay kending matamis sa pamamagitan ng gawarin ng tao. Sumunod ay tinapay, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Sa makatwid, tanggapin mo lang ang tagapagligtas mo at tagapagturo ng tumpak sa buhay mo, at may hahandog niyang tuwid na daan para sa iyo. Kaya tatamuhin mo ang buhay na walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? May reklamo po ba? Sayang po ba pamasahin nyo? Ay, pag nang hinayang po kayo, hindi po kayo makaka... Sayang po ba gasolina? Ay, sana po tuwing Sabado at Miyerkules, hindi sayang ano. Buhay po ba ang Diyos? Sa inyo pong lahat, mga kapatirang Divine Mercy, na patuloy na tumatangkilik, nagmamalasakit, nagmamahal, sumusuporta sa ating gawain, na patuloy na naririto upang patuloy na maipakita na ang ating gawain ay totoo at buhay ang Diyos na kumakalinga. Salamat po sa inyong lahat. Mga kapatirang Divine Mercy sa iba't ibang dako, sa iba't ibang bansa at sa bansang Pilipinas, kung saan mang karatig ng Pilipinas, maraming salamat sa inyo, lalo na po dyan sa Amerika ay gabi ngayon.
Subalit, araw na pala ngayon, kanina pala'y gabi. Subalit nagbabata, naghihintay, at walang sawang pinakikinggan ang mga banal na aral na sa dakong ito'y idinaratal. Patuloy na magliwanag ang inyong pangunawa ay lumawak pangganap, matigib ng pananalig at malalim na pananampalataya. Walang ibang Diyos, walang ibang Kristo. Tunay na isa lamang ang Diyos Ama at Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang siyang kapiling at kasama sa mundo. Kaya't kung paano kayo ay magtitibay sa pagtitiwala, tinanggap nyo na, manalig kayo kung ano ang hinihiling ninyo. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga po, pagkahaba-haba man ang salita, kung walang titimo sa diwa, ito ay baliwala. Subalit pagkaiksi-iksi ng tinurang salita, kung naganap ang tinanggap at tumimo sa diwa, kinamtan ng kalooban, naghari buong katauhan ay amang mahal, uuwi kayong may kasiyahan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, may takot pa po ba kayo sa bukas nyo? May takot ka pa ba sa pera? Salamat po. May takot ka pa ba sa sakit? May takot ka pa ba sa asawa? Sinong dapat katakutan? Bakit kaya yung minsan may mag-asawang nagtatakutan pa? Wag nang magtakutan, magtulungan, magkaisa sa pananampalataya. Pag hindi kaya ka sumunod sa akin, hihiwalayan kita. Aba, sinilang mo ba ako? Nakasama kita. Sabi ng isa, aba, ba't kaya kailangan pa yun, ano? Bakit kaya hindi magkaisa na lang? Samantalang iisa naman ang Diyos na sa kanila ay nagbibigay buhay. Di sana kung nag-iisang Diyos ay pinag-iisahan nila, di masaya sila. Ano pa? Kaya po, yung mag-asawang hindi nagkakaisa, magkaisa na sa layunin, hangarin, at pananampalataya, nang sa gayon ay maging isa na ang Diyos sa puso nila. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mapapalad ang mag-asawang nagbibigay kapwa sila ng kagalakan sa bawat isa. Hindi kontrabida ang isa, bida ang isa. Dapat sa mag-asawa, walang bida kundi ang ama. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Katotohanan ang saki tinuturan. Sino bang masisiyahan? Sino bang magagalak? Sino ba? O sino nga ba? Sino nga ba? Di ikaw rin. Di kayong dalawa. Di kayo'y masaya kapag walang reklamo ang isa. Buhay ba ang ama? Kaya mga mahal, patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Magsihayo kayo, may galak sa puso nyo. Pagtitibay ng pananalig at pananampalataya, tapang natanggapin ang pag-ibig ng Ama. Patuloy na labanan ang anumang masamang ehemplo at pumapasok na sama na nagdudulot ng masama sa isip at damdamin nyo. Kundi ang tanggapin nyo ang pagbabago na, sapagkat bago na ang taon ngayon, dapat bago na ang pananaw, dapat bago na ang pandama, dapat bago na ang layunin, ang hangarin sa buhay. Huwag na purong sanlibutan, kundi kasama na ang pangkaluluwa at pang-espiritual nyong pamumuhay. Sumayin ang pagpapala ng Ama, mga galak kayong mula sa Kanya. Tayo na po.